Magandang hapon mga kabay. So meron po akong approved estimate dito mga kabay. 39202 letter C. Ayan. Ang model nito mga kabay, DWD024. Ayan. Ito po yung may hammer, may reverse, tsaka may variable speed. Ayan. 1/2 po yung chuck nyo mga kabay. Ayan. So ang papalitan natin mga kabay nito, yung spindle tsaka yung bearing housing, kasi po humina yung hammer niya. Pudpud na po kasi yung spindle niya, kaya mahina po yung hammer. So ito po yung papalit natin mga kabay. Papakita ko lang sa inyo. Ayan, ito po yung spindle mga kabay. Ayan. Ito po yung ngipin na yun mga kabay. Ayan, yung nasa loob. Ayan. Yan po yung nagpapagana sa hammer. Ayan. Ito naman po yung partner niya na bearing housing. Ayan. Ayan. Pag magpang-abot po yan sila mga kabay, pag nakahammer po yan mga kabay, ayan, ganyan po ang forma niyan pag nakahammer, kaya siya maingay. Ayan. Ngayon, pag sinilik mo siya sa drill, aabante lang siya ng konti para hindi siya sasayad. Ayan, ganyan lang po. Ayan, ganyan po ang forma niyan pag nakadrill lang siya. Pag nakahammer siya, nakasagad yan. Ganyan. So yan po yung ikakabit natin dito sa unit na DWD024. Ayan. So tara mga kabay, samahan nyo po ako. So yan mga kabay, nakalas ko na po yung screw nya. So bubuksan na po natin mga kabay. Ayan. So ito po yun mga kabay. Kakalasin po natin yung spindle nya mga kabay. Ayan, ito po yung spindle mga kabayan. Pudpud na po yung gear nya. Tapos yung bearing housing. Ayan. So unahin muna natin yung bearing housing mga kabay. Lilipat lang po natin yung pinakasil nya. Ayan. Hindi po kasi ito kasama sa bearing housing. Iba po ito. Ang trabaho lang naman itong guma na yun mga kabay, para lang yung grasa hindi siya lalabas papuntang motor. Kaya meron po siyang seal. Ayan. So ngayon mga kabay, ito lilipat natin dito sa bagong spindle. Ayan. Ito mga kabay, kung wala kayong gato, pwede nyong pukpukin na nakakabit sa unit. Ang pukpuk yan mga kabay papunta sa iyo, pag ganyan. Ayan. Pero kung may gato kayo, mas madali iipitin nyo lang to. Tulad nito na sira. Pero kung buo, hindi pwedeng ipitin to dahil iingay yan. Ayan. Pag hindi pa sira yung gear nyo mga kabay, ang gagawin nyo, babalutan nyo po ng masking tape, tapos lagyan ng basahan bago ipitin, para hindi masisira yung granahe yung ngipin ng gear. So ito pwede ko na ipitin dahil gawa ng sira na rin ito mga kabay. So ayan mga kabay, nakalas ko na po yung chuck nya mga kabay. Ayan. So ito po yung sira, kakabit natin yung bago. So ganyan lang mga kabay. So sa pagkabit naman mga kabay, madali lang, angat mo lang yung armature. Ayan. Tapos una mong ilagay yung bearing housing. Ayan. Sumunod yung spindle. Yung roller guide nya mga kabay sa dulo ng armature. Ayan. Dito po yan nakakabit mga kabay. Ito. Ayan, nakaganyan po yan. Ayan. At syempre yung pang last, yung selector ng hammer tsaka drill. Ayan. Pupisto muna natin yung spindle mga kabay. Ayan, bago nyo po ilagay yung selector ng hammer. Ayan. So yan na siya mga kabay. Yan, ganyan lang po.
syempre, lagyan natin ng konting grasa mga kabay. Para naman mas smooth yung ikot niya. Yan, konting-konti lang mga kabay. So yan mga kabay, okay na po yan. So isasara na po natin. Hindi siya pumasok mga kabay, merong kumalso, ayan. Kaya pag mga ganito mga kabay, titingnan nyo, pag merong kakalso sa housing nya, kailangan i-straight nyo. Ayan. At syempre yung wiring, yan, ayusin nyo rin para hindi siya maipit. Yun. Ayos na. Kita natin mga kabay. Yun. Titesting na natin mga kabay yung kanyang hammer kung okay na siya. Hindi pa pala natin nahigpitan mga kabay ng maayos ang chuck. So nakalimutan nating higpitan yung chuck. Pag higpit ng chuck mga kabay, papaluin nyo lang siya papunta doon. Yan. So yan, okay na yun mga kabay. So try natin sa hammer mga kabay. Yun po yung sa hammer mga kabay, maingay. Ito yung sa drill. Matining lang po siya. So yan mga kabay, natapos ko na pong palitan ng spindle at bearing housing. So maraming salamat mga kabay sa panonood. At pa-like and share na rin po. At syempre po, subscribe nyo po ito aking YouTube account na Inom Tabay. So maraming salamat mga kabay. Bye-bye.